espiritual nga buhat ni tatay. Basta sinamahan ko lang yung amahan nako. Nagdulas pa gani si tatay sa una. Kinabahan biya kami nun. Nagdulas sa ano. Kaya nagsapatas gana. Tapos pababa dyan, batuan. Nagdulas si tatay. Dagan-dagan good me. Kaya naguna gumi ni tatay yung ano. Kaya kaunong man miglakaw. Nung nagdulas si tatay, dagan-dagan may balik niya. Kaya ako tagadalag arinula ni tatay. Ako ko'y magdala ni arinula ni tatay. Ako ko'y magbuhos anak sa iyang ihi diha sa ano. So nai-istorya sa kalimutan sa una, sa 2012, nung nag-istorya si tatay sa pagkaadan. Kinsa may one nga dan hari, pagkahuman ni iba. Sarili siya ba? Ito kung babasahin mo yung kaysa may linis siya agad ba? Yung sa linis. Sirang lineage. Sa lineage ba? Kasi lineage kasi yung thing eh. From Adam to Jesus Christ, lineage siya ng God. Bloodline ng Christ, bloodline ng God dati. Kasi namamatay na, nagkakaroon pa rin ng ano eh, kamatayan yung bloodline ng God eh. Kasi si Adam ko, nisundan ko sa Espiritu sa Diyos. So wala man ni kainot si Abel man tato. Apan patay man si Abel. Si Seth. Kung sa may pag nabasa mo sa Bible, kinsa man si Seth o si Adam, kung sa may comparison, kung sa may ano, paano mo basahin yung kuwan doon? Hindi. Mao'y gisudlan sa espiritu. Kung unsa itsura ni Adam, Ni Adan. kung unsay boses ni Adam, boses ni Seth. Yung unay ano palatandaan niya, nakatugipili na sa Diyos na si Seth may next in line ni Adan. Sa tanang mga anak ni Adan, si Seth ra. Kay pareho itsura, kamukha ba? Mo anay kuan. So, ang Ginoo break kaayo. Bago siya mulakaw nagbuhatag sa palatandaan. Aron ang tunay nga nagtuon sa gingharian, dili malipat. Makaano ba, makaba. Malaman niya talaga kung asaan. Hindi na kasi yan dapat sabihin. Dapat binigyan na kayo ng kaalaman ni Manari. Dapat kayo na mag-aral. Tama. Kayo na mag-aral. Aralin nyo na yung katotohanan. Kasi naagpatay future. Hindi pa tapos ang trabaho ng Diyos. Tapos na yung plano, pero hindi pa tapos yung trabaho. Kasi yung iba, kung sa mga tumis, wala na tayong gagawin. Mga tulog na lang taani. Sarap pa naman magtulog dito, nag-aircon araw-araw. Malamig. Sarap na walang iniisip. Kaya ano lang ako, kasi ayoko laging iniisip yung trabaho ng tatay. Baka yung ano man, future yan eh. Future, isa-isa lang. Huwag mong lahatin kasi pag nilahat mo, hindi mo makakaya yon na mabuang ka ang isa lang. So, muna ko nato. Kaya nga, daghan pang ano ba, wala pag yun. Takuan, lalo na yung mga nangaraan sa kingdom. Yung karaan na yun, yung ibang kauban nato, sana. Yung sana lang makaintindihan ka sila. Kasi napako na sila doon. Napako na sila doon. Hanggang kay tatay yung istorya. Hindi na nila alam kung ano yung next chapter ng hanarian sa Diyos. Wala na. So, pasalamat lang kami, lalo na siya rin, pasalamat lang ako pamilya. Siya rin Binancio, original talaga na Dulce yan. May record talaga yan, hindi ko yung history niya na sinulat niya kasi importante kasi yun eh. Tama. Importante yung magkaroon tayo ng gospel, kung ano si tatay. Ano yung story niya sa yung kinabuhi. So, meron din akong nabigyan ng ano, sa 12, nagdami lumagwid siya. Sa inano ko siya, patunayan mo, isulat mo, patunayan mo din sa si tatay. Patunayan, ano ba, isulat mo paano siya nagjigo at hanggang kay Adan at paano siya naging Kristo. Paano siya naging Rizal. At paano siya naging siya. Yan. Isulat yun. Kasi i-justify natin yun. Ang Diyos na pagkatao pala. So, ng pagkataong Diyos, hindi mo siya gingharian. Pagkahuman sa pikot, pagsulod sa ikapikuto kaadlaw, magpahulay man ang Diyos. Asa man ang Diyos ron?
pahulay man. Sino man nato makita si tatay. So literal yun. Literal. Sa ikapito ka adlaw, magpahulay sa usab. Nagpahulay, hindi na natin siya makita, hindi natin siya mapil. Kayo, bilang amahan niyo sa spiritual man na hari, malulungkot kayo. Lalo na kami. Malungkot talaga kami. Pero iniisip lang namin, nandiyan si tatay sa kwarto. Kasi sanay si tatay, nandiyan lang sa kwarto pag walang mga kasamaan. Pag walang bisita. Sabagay, kuha naman, ganun siya payuwati. Munta, ang natuto sa aral ng tatay, nalaman nila dapat ang pinakakatuto, ano yun, yung kung ano pa yung ano ba yung ano yung nasa yung malalim pa, pinakamalalim pa sa ano ng ilarian, aron malaman natin step by step kung sa buhaton nato para maiwasan din natin yung kamalian. Kaya ang daming bumatikos sa gagawin natin ngayon eh. May mga bumatikos. Hindi naman sobrang dami. May bumatikos. Nag-against lang. Kaya yun ko lang. Yung gusto nila. Pero okay lang. Sa kanila lang yun doon. Sa kanila lang yun. Kung tayo man, kung sabihin lang tayo nagkamali eh. Diyos na bahala. Kung parisahan tayo. Tagapin natin. Ang tao kasi hindi tumatanggap ng kamalian. Hindi yan nag-grow as tao. Dapat kung matuto kang tumanggap ng mali, nag-grow ka kasi alam mo na yung mali. Hindi mo na yan ulitin pa. Wala akong mali dyan. Kasi ako mismo, nalaginip ako na kailangan sabi ng malari, paritan. So yun nga eh, so sa tulong ng mga panaginip nyo, inampanan nyo, sumama kayo sa gantong movement, gawain. Maraming salamat, dumami tayo. So sana yung ihanda natin na pagkain, pagsasalusaluhan na natin. Hindi naman importante na busog na busog ka, importante nagawa natin yung maganda para sa Diyos. Nagawa po natin. Kasi may future pa, may tinanong ako, anong gagawin natin sa 2026? Ano ang story niya ng 2026? Ika-30 na katulad ni Kristo. Kaya kung magsimula tayo sa 1,000 years of Christ, 1996, karon 2026, 30 ang edad ni Kristo. Ngay, gibautismuhan siya, nagsugod siya sa pag-preach sa gingharian. So, unsa na po yung istorya anak? Si Manari ray bahala na, diktahan lang tao. Yun lang. Ang tao nga diktahan yan, bisan pag sa sariling isip na sa isipin yan, basta tama lang. Ano yan, papayagan yan ng Diyos. Wala namang hindi papayagan ng Diyos eh. Papayagan ng Diyos, basta nasa ayos lang. Hindi yung magduha-duha pa. Kailangan kung may naisip ka, kung feeling mo tama talaga yun, na-stand mo yun. Kasi ang taong di marunong mag-stand sa niya, walang paninindigan. Manindigan tayo. Yung tunay na naniwala sa na ito, manindigan. Kung yun ang pinanindigan nila, kung ano man yung tama man sila o mali, panindigan din nila yun. Kasi may balik rin naman ang Diyos sa kanila dun. Ngayon, ang tanong ko, kung ginamit ka ng Diyos para sa mali, anong ibibigay, babalik sa iyo ng Diyos? Anong babalik ko ng Diyos sa taong gumawa ng mali? Para sa akin kasi, mali din eh. Hindi tayo i-guide ng tama ng Diyos. Kasi mali yung ginagawa natin. Hindi tayo papayagan ng Diyos na Anong ibibigay sa iyo ng Diyos? parusa. Tama po, parusa. Kasi pinagawa ka ng mali. Matalino naman ang Diyos eh. Ayaw niya gamitin ng tao na espiritu niya yung mabuti talaga para gumawa ng mali. Kabalo ang Diyos kung kinsa iyang paggamito nana. Example na natin yan kung sino yung mga yung ginamit ng Diyos sa mali. Okay? Nandun sa kanila yung ambisyon. So, doon, para sa kanila yun. So, pasalamat lang yung tayo na hindi tayo ginawa sa ganyan. Ginamit. Kaya nga, ngayon, kung matapos lang natin yung April 11, ato lang hulaw ko sa Ginoo kung kanus ani ipakita ang iyang himala.
kalibutan. Kasi institusyon yan. Ang Iglesia ni Cristo, institusyon yan. 5 million tayo, ang laki. Oo, mayaman sila. Paano yan babagsak ng Diyos? Ang gagawin niya ba pareho kay Kibuloy? Na ang daming issue, na Senado na yun. So, depende na sa kanya yan. Parang may malaki silang event sa September 8. Yung trabaho ko Iglesia. So, mother niya nagdali abroad na Pilipinas sa Rome. Sa doon sila. So, ay mga picture plan. So, sa sunod na yun kasi basig dili na po na tumaano ba makaya para hinahinay na kahit ako nga hindi ko makaya yung iniisip mga ganyan eh. Walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.